Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1581. Nang nakita na ni Bai Xiaoro ang tracker sa kanyang bibig, mabilis na isinara ni Chihai ang kanyang bibig upang pigilan ang iba na makita ito. Matapos makita ni Bai Xiaoro ang tracker, mas sigurado siyang darating si Huang Feng, ngunit hindi niya alam kung kailan ito darating. Sa katunayan, gusto ni Bai Xiaoro na pumunta si Huang Feng at iligtas siya, ngunit nag-aalala rin siya sa kaligtasan nito. Ang mga taong ito ay hindi pumatay sa kanya at kay Chihai hindi dahil sa National Security Agency, ngunit dahil gusto nilang gamitin sila bilang pain para dumating sina Huang Feng at Monkey upang iligtas sila. Pagkatapos, magtatakda sila ng isang ambush para harapin sina Huang Feng at Monkey. Natural na hindi nagduda si Bai Xiaoro sa kakayahan ni Huang Feng. Naniniwala siya na kung walang anumang alalahanin si Huang Feng, kahit na siya ay nasa headquarters ng ninja organization, malaya siyang makapasok at makaalis. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay malinaw na naiiba. Sa kanya at kay Chihai bilang mga hostage, tiyak na magkakaroon ng maraming alalahanin si Huang Feng. At saka, pagdating ng panahon, tiyak na aayusin ng ninja organization ang lahat. Ito ay lubhang hindi pabor kay Huang Feng. Kaya naman, medyo nag-aalala si Bai Xiaoro sa pagdating ni Huang Feng. Gayunpaman, malinaw na wala siyang paraan para makipag-ugnayan kay Huang Feng ngayon. Maaari lamang niyang ipagdasal sa kanyang puso na maging maayos si Huang Feng. Hindi alam ni Bai Xiaoro at ng mga tao sa kotse na sa oras na ito, may lumilipad na itim na anino kasama nila sa itaas ng kanilang mga ulo. Ang itim na anino na iyon ay si Huang Feng. Naabutan na ni Huang Feng. Sa orihinal, ang bilis ng paglipad ni Huang Feng ay hindi mabagal. Bilang karagdagan, maaari siyang lumipad sa isang tuwid na linya sa kalangitan ng hindi kinakailangang magmaneho sa kalsada tulad ng isang kotse, upang makatipid siya ng maraming oras. Dapat nasa kotse sila sa harap. Tiningnan ni Huang Feng ang dalawang sasakyan sa ibaba at sinabi sa sarili. Ayon sa tracker, sina Bai Xiaoro at Chihai ay dapat nasa kotse sa harap. Siyempre, ang saligan ay nasa Chihai pa rin ang tracker. Sa pagkakataong ito, biglang lumiko ang dalawang sasakyan at pumasok sa medyo malayong lugar. Tumingin si Huang Feng sa paligid at tinansya na malapit nang marating ng kabilang partido ang kanilang destinasyon. Pinili niyang hindi maghintay. Kung talagang naabot nila ang teritoryo ng kabilang partido, mas mahirap ang pagsadyag. Ito ang unang pagkakataon na mayroon akong bagay na ito sa katotohanan. Inilabas ni Huang Feng ang rocket launcher mula sa kanyang storage ring at sinabi sa kanyang sarili. Nakuha niya ang bagay na ito mula sa isang tiyak na espasyo at hindi kailanman ginamit ito. Gayunpaman, sa sitwasyon ngayon, naramdaman ni Huang Feng na mas angkop na gamitin ito. Sa makatuwid, lumipad si Huang Feng habang nakatutok ang rocket launcher sa kanyang kamay sa kotse sa likuran nila. Ayon sa kanyang obserbasyon, halatang magkasama ang dalawang sasakyang ito. Dahil nakalock sina Bai Xiaoro at Chihai sa kotse sa harap, hindi na kailangan ang sasakyan sa likod nila. Shoo! Pinindot ni Huang Feng ang button at isang shell ang lumipad palabas. Pagkatapos ng maikling paglipad, saktong nataman nito ang sasakyan sa likuran nila. Boom! Matapos mabangga ang sasakyan ay agad itong sumabog. Napunit ang sasakyan at nasunog. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Huang Feng ang rocket launcher. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ito, na ikinagulat ni Huang Feng. Anong nangyayari? Napansin agad ng mga taong nasa sasakyan sa harap ang sitwasyon ng sasakyan sa likod nila. Inatake ang sasakyan ni Kam Ide-kun. Sabi ng isang ninja sa kotse. Ihinto mo ang sasakyan. Agad, nasabi ni Yuriko, mag-iwan ng dalawang tao para manood sa kanila. Iyong iba, sumama ka sa akin. Tumingin si Yuriko kina Bai Xiaoro at Chihai. Malinaw, nadama niya na ang pag-atake na ito ay dapat na nauugnay sa kanila. Nagulat din sina Bai Xiaoro at Chihai sa pagsabog. Pagkatapos, sinabi ni Bai Xiaoro, dapat si Huang Feng. Tumango si Chihai. Hindi niya inaasahan na darating si Huang Feng ng ganoon kabilis. Bukod dito, wala sila sa teritoryo ng kalaban. Malinaw, mas madaling iligtas sila. Si Bai Xiaoro, sa kabilang banda,
ay tahimik na nagpapalipat-lipat ng kanyang panloob na puwersa upang ayusin ang kanyang kalagayan. Sa kabilang banda, pagkababa ni Yuriko at ng iba pa sa sasakyan, hindi nila nakita ang sitwasyon ng sasakyan sa likuran nila. Ang isa sa mga ninja ay nataman ng husto. Nang lumipad palabas ang kanyang katawan, patay na siya sa ere. Mag-ingat ka. Pagkatapos sumigaw ni Yuriko, pumasok agad siya sa stealth mode. Ang ibang mga ninja ay hindi nang ahas na maging pabaya. Sa oras na ito, wala silang oras upang tingnan ang sitwasyon ng kotse sa likod nila. Malinaw na nasa paligid nila ang kalaban. Mas mahalaga ang kanilang buhay. Ito na naman. Ngumiti si Huang Feng at hindi pumasok sa stealth mode. Tumayo siya at tumingin sa mga ninja. Nang pumasok ang mga ninja sa stealth mode, napansin na sila ni Huang Feng. Sa makatuwid, sa oras na ito, malinaw na nakikita ni Huang Feng kung paano sila gumalaw. Hindi naka-first move si Huang Feng dahil nalaman niyang dahan daw ang lumalapit sa kanya ang mga ninja. Bukod dito, gumagamit sila ng mga dagger sa kanilang mga kamay. Sa makatuwid, hindi nagmamadali si Huang Feng. Gayunpaman, ang mas na-curious ni Huang Feng ay kung paano nagawang gawin ng mga taong ito na hindi rin makita ang kanilang mga punyal. Ito ay talagang kawili-wili. Fang! Nang makita ni Huang Feng ang isang ninja na naka-stealth mode na papalapit sa kanya at gustong maglunsad ng palihim na pag-atake, binato siya ni Huang Feng ng suntok. Mukhang hindi inaasahan ng ninja na biglang aatake si Huang Feng. Wala siyang kahit katiting na reaksyon at tinamaan siya ni Huang Feng. Kotsa, nabali ang mga buto ng ninja at agad na namatay ang ninja. Ginamit ni Huang Feng ang lahat ng kanyang lakas sa suntok na iyon ngayon lang. Bukod dito, tumama ito sa vital point ng ninja. Hindi banggitin na ang ninja ay isang pangalawang rate na ninja, kahit isang first rate na ninja ay namatay. Ang biglaang pag-atake ni Huang Feng ay nagulat sa mga tao sa paligid niya. Gayunpaman, mabilis silang kumalma. Akala nila ay nagkataon lang si Huang Feng. Hindi nila inaasahan na makikita talaga sila ni Huang Feng. Sa makatuwid, nagpatuloy ang pag-atake. Sa pagkakataong ito, ang taong umatake kay Huang Feng ay may oras na umatake. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake ay halatang hindi nakuha. Umiwas si Huang Feng patagilid at direktang tinamaan ang ulo ng kabilang partido. Biglang umagos ang dugo mula sa ulo ng kabilang partido. Isa na naman itong one-hit kill. Mag-iingat kayong lahat, makikita niya ang stealth natin. Sabi ni Yuriko. Kung nagkataon lang ang unang pagkakataon, nadiskubre sila ni Huang Feng ng 2 beses na magkasunod. Ito ang nagpaunawa sa kanya na hindi nagkataon lamang na nadiskubre ni Huang Feng ang kanilang mga pag-atake ng maaga. Nakikita niya talaga ang pagtatago nila. Bagaman ito ay medyo hindi kapanipaniwala, ito ang katotohanan. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Yuriko ng ganoong sitwasyon. For a while, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Matalino, nakangiting sabi ni Huang Feng kay Yuriko. Pagkatapos nito, hindi siya tumigil at direktang sumugod sa iba pang mga ninja. Nadama ni Huang Feng na hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa kanila. Kabanata 1582, si Huang Feng ay hindi invisible, kaya ang kanyang mga galaw ay makikita ng iba. Noong una, may mga taong hindi naniniwala sa hatol ni Yuriko, ngunit ngayong nakita na nila si Huang Feng na direktang sumugod sa isa sa kanila, agad silang naniwala na talagang mahahanap ni Huang Feng ang kanilang lokasyon. Dahil dito, alam nilang walang epekto ang kanilang invisibility sa harap ni Huang Feng, kaya hindi na sila nagtago. Ikinaway nila ang kanilang mga espada at binati si Huang Feng. Sa kanilang mga mata, walang bahid ng takot. Ang mga ninja na ito ay nagsagawa ng iba't ibang mga gawain noon, kaya kahit na sa pagkamatay ng kanilang mga kasama, hindi sila natakot. Sinugod pa rin nila si Huang Feng nang walang pag-aalinlangan, gustong patayin si Huang Feng. Sa kasamaang palad, ang ideyang ito ay maaaring isang ideya lamang. Ang mga ninja na ito ay magaling sa assassination at invisibility. Kung sila ay lumaban ng direkta, hindi sila katugma ni Bai Xiaoro at Chi Hai, lalo pa kay Huang Feng. Si Huang Feng ay hindi nagpakita ng kahit katiting na takot habang hinarap niya ang pagkubkob ng karamihan. Nakarelax pa rin ang mukha niya gaya ng dati. Ang mga taong ito ay hindi sapat para makaramdam siya ng kaba. Sa mga taong nakalaban niya noon, ang lakas ng mga taong ito ay hindi mairaranggo. Kahit na marami silang tao,
wala itong kaunting pagbabago. Pinatay ni Huang Feng ang isa gamit ang palad. Nagmamadali pa rin ang tao sa lugar kung saan nakatayo si Huang Feng kanina. Wala siyang oras para mag-react. Wala na roon si Huang Feng, ngunit biglang lumitaw sa tabi niya. Pagkatapos, pinatay niya ito gamit ang palad. Para sa mga taong ito sa Nihan, si Huang Feng ay walang kahit katiting na awa. Noong siya ay nasa China, sinubukan ni Huang Feng na saktan ang mga tao hanggat maaari. Hindi niya pipiliin na pumatay ng mga tao kung kaya niya. Gayunpaman, sa bansang ito ng Nihan, kaharap ang mga ninja na ito, halatang hindi siya ganito. Sa kanyang puso, ang mga ninja na ito ay nararapat na mamatay. Dati, sa LAN, talagang nilusob nila ang mga ordinaryong tao. Ang ganitong mga tao ay hindi dapat magpatuloy sa pamumuhay. Sa makatuwid, nang patayin sila ni Huang Feng, wala siyang kahit katiting na awa, ni katiting na pagkakasala. Matapos patayin ang isa, hindi siya tumigil sa pagpatay ng isa pa. Sa ilalim ng kanyang pag-atake, ang mga ninja na iyon ay walang kapangyarihang lumaban. Isa-isa silang namatay na nagpalundag sa puso ni Yuriko. Si Yuriko ay nasa ninja organization ng maraming taon. Hindi niya alam kung ilang master ang nakita niya. Gayunpaman, sa harap ng kanyang ninjutsu, ang mga master na iyon ay walang maraming epektibong paraan. Sa karamihan, maaari lamang nilang ipagtanggol, ngunit napakahirap para sa kanila na lumaban. Gayunpaman, ang Huang Feng na nasa harapan niya ay halatang iba. Hindi lamang siya nakakakita sa pamamagitan ng kanilang invisibility ability, ngunit mas malakas din siya kaysa sa sinumang nakita niya noon. Dahil dito ay nakaramdam siya ng matinding pagkagulat. Ang momentum na naramdaman niya mula kay Huang Feng ay mas malakas pa kaysa sa kanyang amo. By the way, may dalawang hostage pa sa kamay ko. Sa oras na ito, gusto ni Yuriko sina Bai Xiaoro at Shi Hai sa kotse. Nalaman niyang hindi siya ang kalaban ni Huang Feng. Wala siyang magawa kay Huang Feng. Gayunpaman, kung may mga hostage sa kanyang mga kamay, si Huang Feng ay magiging maingat. Sa oras na iyon, magiging mas madali para sa kanya na supilan si Huang Feng. Gayunpaman, nang buksan ni Yuriko ang pinto sa likod at gustong makita ang sitwasyon sa loob, ang kanyang dibdib ay sinipa ng isang paa. Lumipad palabas ang buo niyang katawan at bumagsak sa lupa na may putok na tunog. Sa oras na ito, binuksan ang pinto ng kotse, at lumabas ang dalawang tao. Sila ay sina Bai Xiaoro at Shi Hai, na nahuli ni Yuriko noon. Sa oras na ito, hindi na napigilan sina Bai Xiaoro at Shi Hai. Pagkaalis ni Yuriko at ng iba pa, sinubukan ni Bai Xiaoro na kumawala sa kontrol. Kung narito si Yuriko at ang iba pa, hindi makakawala ng ganoon kadali si Bai Xiaoro. Gayunpaman, mayroon lamang dalawang ninja sa kotse sa oras na iyon. Hindi natakot si Bai Xiaoro at matagumpay na napatumba sila. Ayos ka lang ba? Sa oras na ito, lumapit din si Huang Feng at nagsabi. Napatay niya ang lahat ng iba pang ninja maliban kay Yuriko. Ayos lang, sinabi ni Bai Xiaoro, mabilis kang dumating. Dahil dito, iminuwestern ni Huang Feng ang tracker sa kanyang kamay at sinabi, kung hindi dahil sa maliit na bagay na ito, hindi magiging madali para sa kanya na maabutan si Bai Xiaoro at ang iba pa ng napakabilis. Beauty, aalis ka ba ng walang palem? Sa oras na ito, biglang lumingon si Huang Feng at tumingin sa tila bakanteng lugar. Doon, si Yuriko ay nasa isang estado ng stealth. Bagamat alam niya na ang kanyang pagnanakaw ay hindi maitatago kay Huang Feng, hindi niya sinasadyang pinili na maging invisible. Ito ay isang ugali. Alam niya na hindi siya ang kalaban ni Huang Feng. Ngayong tumakas na ang mga hostage, wala na siyang paraan para harapin si Huang Feng. Siyempre, kailangan muna niyang tumakas. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sa kanyang hakbang, siya ay natuklasan ni Huang Feng. Gayunpaman, huminto lamang siya saglit at tumakas sa mas mabilis na bilis. Fang! Biglang nalaman ni Yuriko na may nataman siyang malambot. Siya ay tumangala ng walang laman ngunit natagpuan na si Huang Feng ay lumitaw na sa kanyang harapan. Ang nataman lang niya ay ang dibdib ni Huang Feng. Beauty, nakausap lang kita. Tiningnan ni Huang Feng ang kagandahang nasa harapan niya na nakilala niya noon at sinabi. Hindi niya akalain na magiging ninja talaga ang ganitong kagandahan. Bukod dito, hindi mahina ang kanyang kung fu.
Hindi nagsalita si Yuriko, ngunit bigla niyang sinaksak ang punyal sa kanyang kamay patungo sa tiyan ni Huang Feng. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake ay katulad ng dati. Ito ay walang epekto sa lahat. Madaling hinawakan ni Huang Feng ang kanyang kanang kamay. Bukod dito, sa pagkakataong ito, natutunan din ni Huang Feng ang huling aralin at ginamit ang kanyang kakayahan. Hindi magiging ganoon kadali para kay Yuriko na makatakas muli. Gusto mo pa bang umalis? Sinabi ni Huang Feng, mas mabuting sumama ka sa amin. Huwag mo nang isipin yun. Sabi ni Yuriko, ang kanyang mukha ay walang kahit katiting na kahinahunan tulad ni Huang Feng noong una silang magkita. Nako, hindi sa iyo ito. Sabi ni Huang Feng, pagkatapos noon, hinampas niya ang likod ng ulo ni Yuriko at pinaalis siya. Pagkatapos, binuhat niya ito at naglakad patungo kay Bai Xiaoro. Fair na, sabi ni Huang Feng. Tumingin si Bai Xiaoro kay Yuriko sa mga bisig ni Huang Feng at sinabing, okay. Pagkatapos noon, umalis na silang tatlo sa sasakyan na kagapos lang nila Bai Xiaoro at Chi Hai. Sa daan, nakipag-ugnayan sila kay Monkey. Sa oras na ito, nakahanap na ng bagong tirahan si Monkey. Kahit malayo ito sa ninja organization, mas ligtas din ito. Gisingin mo muna siya at tanungin mo siya ng maayos. Inilagay ni Huang Feng si Yuriko sa kama sa silid at sinabi sa iba. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi pinatay ni Huang Feng si Yuriko ngunit pinatalsik lamang siya. Kabanata 1583, Kuya Huang, saan ka nakahuli ng ganyan kagandang babae? Tumingin si Unggoy kay Yuriko na nakahiga sa kama at nagtanong. Magandang babae, ang kagandahan ng ahas ay mas katulad nito. Sabi ni Chi Hai na masama ang loob. Nakaaway na niya si Yuriko noon, at halatang hindi siya ang kalaban nito. Masasabing siya at si Bai Xiaoro ay nahuli. Dahil kay Yuriko, ang kagandahan ng ahas ay kagandahan pa rin, sabi ni Unggoy. Mag-ingat ka, kikitil niya ang buhay mo. Sinabi ni Chi Hai, siya ang taong namamahala sa mga ninja na umatake sa atin. So awesome! Medyo nagulat na sabi ni Unggoy. Naiisip niya na ibinalik ni Huang Feng at ng iba pa ang babaeng ito dahil sa insidente ng ninja sa gabi. Gayunpaman, hindi niya inasahan na talagang ganoon kataas ang katayuan ng dilag na ito. Dapat malaman na sa Japan, ang katayuan ng mga kababaihan ay medyo mababa. Upang maabot ang kanyang posisyon, nangangahulugan ito na dapat siyang magkaroon ng ilang hindi pangkaraniwang kakayahan. Malalaman mo kapag sinubukan mo. Sinabi rin ni Huang Feng. Then forget it. I don't like this kind of delikadong babae, sabi ni Unggoy. Hindi pinansin ni Bai Xiaoro si Monkey at pumunta sa harapan para gisingin si Yuriko. Alam na niya ngayon na itong si Yuriko na nasa harap niya ay ang nakilala ni Huang Feng noon. Hindi niya inaasahan na magkikita pa sila sa isang pagkakataon. Nang magising si Yuriko ay medyo blanko ang kanyang mga mata. Una, tumingin siya sa paligid. Nang makita niya si Huang Feng at ang iba pa, napagtanto niya ang nangyari at biglang nanlamig ang kanyang mukha. Anong pangalan mo? Tanong ni Bai Xiaoro. Si Yuriko ay malamig lang ang mukha at hindi umimik, na para bang hindi niya narinig ang mga salita ni Bai Xiaoro. Kaugnay nito, si Huang Feng at ang iba pa ay handa rin sa pag-iisip. Nahuli man sila, imposibleng agad silang umamin kapag tinanong. Sa makatuwid, si Huang Feng at ang iba ay nakahanda sa pag-iisip para sa sitwasyong ito. Hehe, magaling akong makitungo sa ganitong uri ng taong matigas ang ulo. Nakangiting sabi ni Unggoy, I'll leave it to you. Try to make her confess more. Sabi ni Bai Xiaoro, alam din niya ang mga paraan ng pagpapahirap ni Unggoy, kaya napakagaan ng loob niya. Walang problema, confident na sabi ni Unggoy. Noong nakaraan, gaano man katigas ang ulo ng isang tao, kapag nasa kamay na niya ito, masunurin silang umamin. Kaya naman, tiwala siya sa pagtatanong kay Yuriko. Matapos iwan ang lugar na ito sa Monkey, si Huang Feng at ang dalawa pa ay umalis sa silid. Dahil nasa kamay nila si Yuriko, hindi sila nagmamadaling salakayin ang punong tanggapan ng ninja organization. Kung tutuusin, hindi naman mababa ang status ni Yuriko, kaya dapat marami siyang alam. Kung mas maraming impormasyon ang makukuha ni Huang Feng, mas magiging ligtas sila. Sa makatuwid, hinihintay ni Huang Feng at ng iba pa ang impormasyon mula sa interogasyon ni Monkey bago gumawa ng mga plano. Sa kabilang banda, alam din ni Kid Taro, ang pinuno ng headquarters ng ninja organization,
na may nangyari kay Yuriko at sa iba pa. Pangunahing ito ay dahil si Yuriko at ang iba pa ay matagal nang hindi nakikipag-ugnayan sa punong tanggapan. Nagkusa siyang makipag-ugnayan kay Yuriko at sa iba pa, ngunit hindi niya sila makontak. Alam ni Kida Taro na may nangyari kay Yuriko at sa iba pa. Nagulat at nagalit si Kida Taro sa parehong oras. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang mga taong ipinadala ni Huaxia. Maraming tao ang team ni Yuriko at napakalakas, pero may nangyari sa kanila. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Dati, para masiguradong walang nangyaring masama, sinadya niyang nagpadala pa ng iilan. Hindi niya inaasahan na may mangyayari pa. At the same time, galit na galit si Kida Taro. Ang mga taong Huaxia na iyon ay masyadong mayabang. Naglakas loob silang gawin ito sa kanyang teritoryo. Hindi lang nila siya inilagay sa kanilang mga mata. Gayunpaman, hindi pa rin niya alam ang partikular na sitwasyon ni Yuriko at ng iba pa, kaya walang paraan para makapagdesisyon sa ngayon. Magpadala kaagad ng mga tao para mag-imbestiga at tingnan kung ano ang nangyari kay Yuriko at sa iba pa. Sinabi ni Kida Taro sa kanyang mga nasasakupan, palakasin din ang seguridad ng lugar na ito. Huwag hayaang makapasok ang sinuman sa gusto nila. Alam ni Kida Taro na ang mga taga-Huaxia ay pumunta dito sa pagkakataong ito upang maghayganti. Ngayong may nangyari kay Yuriko at sa iba pa, ang mga Huaxia na iyon ay tiyak na pupunta sa kanilang punong tanggapan. Sa makatuwid, tiyak na kailangan niyang gumawa ng isang mahusay na trabaho ng seguridad dito. Hoy! Sagot ng subordinate sa mahinang boses at saka nagtungo upang ayusin ito. Si Kida Taro ay nakaupo sa kanyang opisina, medyo nalilito sa pag-iisip. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Sai, naiinip na ako. Sa oras na ito, si Qiuning Shuang ay nasa lungsod din. Gabi na, ngunit nakahiga siya sa kama ng hotel, hindi makatulog. Pumunta rito si Qiuning Shuang upang magpahinga para sa isang bakasyon. Gayunpaman, pagdating dito, napagtanto niya na wala talaga siyang mood na lumabas at maglaro. Ayaw niyang gumala-gala, kaya pagdating dito, ginugol niya ang lahat ng oras niya sa silid ng hotel. Ngayong gabi na, nakahiga na siya sa kama, pero hindi pa rin siya inaantok. Kahit na malayo na siya sa Jiangzhou, hindi pa rin makalimutan ni Qiuning Shuang si Huang Feng. Hanggat nakahiga siya sa kama at nakapikit, ang kanyang isip ay mapupuno ni Huang Feng. Nang isipin niya kung paano niya gustong tapusin ang mga bagay-bagay kasama si Huang Feng, nakaramdam siya ng labis na hindi komportable sa kanyang puso. No, I must go out tomorrow. I can't stay in the hotel like this all the time. Kung hindi, mas mabuting huwag na lang lumabas. Lihim na nagpa siya si Qiuning Shuang sa kanyang puso. Kahit na ano, dahil lumabas siya para magpahinga sa pagkakataong ito, hindi na siya maaaring manatili dito magpakailanman. Sa oras na ito, ang stewardess na si Zhang Zaiyo, ay nananatili rin sa parehong hotel ni Qiuning Shuang. Siya ay lumipad sa Japan ngayon at magpapahinga dito ng 2 araw bago bumalik. Nagkataon, nananatili siya sa parehong hotel ni Qiuning Shuang. Pero hindi naman magkakilala ang dalawa kaya wala silang masyadong kontak. Zaiyo, saan mo balak pumunta bukas? Ang taong nanatili sa parehong silid ni Zhang Zaiyo ay ang kanyang kasamahan sa stewardess. Paano siya magkakaroon ng oras para magpahinga? Natural, gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito na lumabas at mamili. Ayokong pumunta kahit saan. Maaari kang pumunta at maglaro ng mag-isa, sabi ni Zhang Zaiyo. Wala siyang magandang impresyon sa bansang ito, kaya hindi niya binalak na lumabas at maglaro. Sa katunayan, nais niyang makakalipad siya pabalik sa lalong madaling panahon. Ayaw niyang magtagal dito. Go out and play. Bihira lang magkaroon ng time. What's the point of staying in the room all the time? Nagpayo ang kasamahan ni Zhang Zaiyo. Pumunta ka. Ayokong pumunta, sabi ni Zhang Zaiyo. Walang kwenta kung mag-isa akong pumunta. Sinabi ng kasamahan ni Zhang Zaiyo, at saka, kahit na hindi ka bumili ng mga bagay sa iyong sarili, maaari kang bumili ng mga bagay para sa iyong mga kaibigan. Orihinal na gustong tumanggi ni Zhang Zaiyo, ngunit biglang lumitaw sa kanyang isipan ang hitsura ni Huang Feng. Nilunok niya ang mga salitang gusto niyang sabihin. Tama, matutulungan niya si Huang Feng na bumili ng mga bagay. Maaari niyang ituring iyon bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanya. Kung ganoon, wala ba siyang dahilan para makita siya?
Kabanata 1584, sa pag-iisip nito, nagbago ang isip ni Zhang Ziyu at sinabing, okay, pagkatapos ay lumabas tayo bukas. Tama, ano ba ang silbi ng manatili sa kwarto palagi? Masayang sabi ng kasamahan ni Zhang Ziyu. Naisip niya na may epekto ang kanyang panghihikayat, kaya nagbago ang isip ni Zhang Ziyu. Ngumiti si Zhang Ziyu at hindi nagsalita, ngunit iniisip na niya kung anong regalo ang bibilhin para kay Huang Feng. Ito ay malinaw na hindi isang maliit na problema. Nagpasya si Zhang Ziyu na pag-isipan itong mabuti ngayong gabi. Kinaumagahan, nang pumunta sina Huang Feng, Bai Xiaoro, at Shi Hai kay Monkey para tanungin siya tungkol sa mga resulta ng interogasyon, mukhang napahiya si Monkey. Anong mali? Curious na tanong ni Huang Feng. Napakatigas ng ulo ng babaeng yun. Wala akong nakuha sa kanya. Nahihiyang sabi ni Unggoy. Siya ay nag-interrogate ng maraming mga bilanggo noon at nakakuha ng ilang kapaki-pakinabang na kumpiyansa. Sa makatuwid, naisip niya na makakakuha siya ng ilang impormasyon mula kay Yuriko. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mas matikom ang bibig ni Yuriko kaysa sa inaakala niya. Humingi siya ng isang buong gabi ngunit wala siyang nakuhang kahit ano mula sa kanya. Sa pag-iisip sa pangakong binitiwan niya kahapon sa iba, medyo nahiya si Monkey. Don't waste your energy. Wala akong sasabihin. Kung pupunta ka sa headquarters namin, kamatayan lang ang naghihintay sa iyo. Mayabang na tumingin sa mga tao si Yuriko at sinabing punong-puno ng disdain ang tono nito. Alam niya na ang mga Chinese na ito ay tiyak na pupunta sa punong tanggapan ng ninja organization. Nakakuha man sila ng isang bagay na kapaki-pakinabang mula sa kanya o hindi, iyon ay pareho. Gayunpaman, naniniwala rin siya na ang kanyang punong tanggapan ay hindi madaling makuha. Malaki ang tiwala niya tungkol dito. Kamatayan ang naghihintay. Parang hindi naman. Sabi ni Huang Feng, akala mo ang iyong ninjutsu ay hindi mabibiyak ng iba, ngunit ano ang nangyari sa huli? Oh, kung gayon hindi ko na kailangang sabihin ito, tama. Panipi, ikaw. Tumingin si Yuriko kay Huang Feng na may kaunting takot at galit. Hindi niya alam kung paano pa sinungalingan. Sa katunayan, bago makilala si Huang Feng, palagi siyang naniniwala na walang sinuman sa mundo ang nakakakita sa kanilang ninjutsu. Noong sila ay hindi nakikita, imposibleng matuklasan. Gayunpaman, pagkatapos makilala si Huang Feng, lahat ay iba. Ang ninjutsu na ipinagmamalaki niya ay hindi nararapat na banggitin sa harap ni Huang Feng. Ito ay puno ng mga kapintasan. Ang kanyang invisibility ay parang isang biro sa harap ni Huang Feng. Sa bagay na ito, si Yuriko ay parehong natakot at nagalit. Gusto niyang patayin kaagad si Huang Feng. Sa ganitong paraan, walang makakakita sa kanilang ninjutsu. Alam mo, sabihin mo man o hindi, pupunta tayo sa headquarters mo. May kasabihan tayo sa China, blood for blood. Dapat kabayaran ng dugo ang ginawa mo sa amin. Sabi ni Huang Feng. At, sa tingin mo ba ay napakalakas ng iyong kalooban? Hindi ka namin magawang magsalita. Nakangiting sabi ni Huang Feng, pagkatapos ay hahayaan kitang buksan muli ang iyong mga mata. Panipi, anong gusto mong gawin? Medyo kilabot na sabi ni Yuriko. Kung sasabihin ito ng ibang tao, hindi siya matatakot at mapapahiya. Gayunpaman, sinabi ni Huang Feng, isang taong nakakakita sa kanilang ninjutsu. Katutubo niyang nakaramdam ng takot dahil si Huang Feng ay masyadong misteryoso sa kanyang puso. Tila laging may kakayahan siyang talunin ang mga ito. Anong gusto mong gawin? Malalaman mo na agad, sabi ni Huang Feng. Dahil doon, kinuha ni Huang Feng ang isang kettle na may malamig na tubig sa tabi niya. Sa mata ng lahat, ibinuhos niya ang tubig sa loob sa katawan ni Yuriko. Pagkatapos noon, sunod-sunod niyang tinapik ang katawan ni Yuriko ng ilang beses. Kuya Huang, yun lang. Nakita ni Unggoy na tila, tapos na, si Huang Feng, kaya nagtanong siya ng may pagdududa. Buong gabi niyang hiningi si Yuriko at hindi na ito hinayaang magsalita. Binuhusan lang ni Huang Feng ng tubig ang kanyang katawan at nagtap ng ilang beses at tapos na. Kung hindi niya alam ang relasyon ni Huang Feng at Bai Xiaoro at naiintindihan ang karakter ni Huang Feng, naghinala pa si Monkey na sinamantala ni Huang Feng ang pagkakataong ito para samantalahin si Yuriko. Oo, sabi ni Huang Feng. Hindi mo akalain na ang pagbuhos sa akin ng kaunting tubig at pagtapik sa akin ng ilang beses ay magsasalita ako, hindi ba?
Naiinis na sabi ni Yuriko. Nag-aalala siya na may makapangyarihang paraan si Huang Feng. Sa huli, ito ay napakasimple. Gusto niya siyang magsalita. Nanaginip siguro siya. Malalaman mo agad kung magsasalita ako o hindi, sabi ni Huang Feng. Lalong nakaramdam ng pagkasira si Yuriko sa kanyang puso. Naisip niya na sinadya ni Huang Feng na nagmimistulan ng mga bagay. Hindi komportable na binuhusan ng tubig, ngunit para magsalita siya. Paano naging posible iyon? Gayunpaman, habang iniisip ito ni Yuriko, bigla siyang nakaramdam ng bahagyang pangangati sa kanyang katawan. Nung una, konting kiti lang. Kulang na lang umikot siya ng kaunti at ayos na. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, ang kiti ay lumakas at lumakas. Bukod dito, nadagdagan ang kiti sa mas maraming lugar. Pakiramdam niya ay tila kinakagat siya ng libu-libong langgam sa kanyang katawan. Ito ay lubhang makati. Napakamot. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Yuriko ang sarili at napasigaw. Gusto niyang kumumo, ngunit pinigilan ang kanyang mga kamay. Patuloy niyang iniikot ang kanyang katawan. Kung ito ay isang bahagyang paggalaw, tiyak na ito ay napakamapang-akit sa kanyang figure. Gayunpaman, marami siyang nabaluktot. Habang umiikot siya, napasigaw siya. Hindi nagtagal ay namula ang mukha at katawan niya. Bumibilis din ang paghinga niya. Gayunpaman, hindi nito nabawasan ang kiti sa kanyang katawan. Inaasahan pa niya na papatayin siya ni Huang Feng at ng kumpanya. Ito ay dahil naramdaman niyang mas mabuti ang kamatayan kaysa mabuhay. Baka mamatay din siya. Oh my God, Kuya Huang, ano ang ginawa mo sa kanya? Paano siya naging ganito? Napatingin si Unggoy sa baliw na itsura ni Yuriko at gulat na tanong. Dapat malaman ng isang tao na sinubukan niya ang maraming paraan kagabi, ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Yuriko. Hindi na lang siya nagsalita. Tila walang silbi ang mga pamamaraan niya sa kanya. Dahil dito, medyo pananghinaan ng loob si Monkey. Gayunpaman, ilang beses lang na tinapik ni Huang Feng ang katawan ni Yuriko, at naging ganito si Yuriko. Pinabagsak lang nito ang pangunawa ni Monkey kay Yuriko. Ito pa rin ba ang ninja na nanunuya sa iba't ibang pamamaraan niya kagabi? Bakit napakababa ng kanyang resistensya? Wala lang. Konting pakulo lang, sabi ni Huang Feng. Siyempre, hindi niya basta-basta tinapik ang katawan ni Yuriko. Sa halip, itinanim niya ang life and death talisman sa katawan nito. Dapat malaman ng isang tao na kapag ang life and death talisman ay naisaaktibo, ang pakiramdam ay isang bagay na kahit na ang mga martial arts masters ay hindi makayanan. Nadama pa nila na ang kamatayan ay isang kaginhawahan. Bilang isang ninja, mas imposible para sa kanya na tiisin ito. Kuya Huang, ngayon ko lang napagtanto na napakadelikado mo ngayon. Mas mabuting layuan kita sa hinaharap. Kapag tinapik mo ako ng ilang beses, mahihirapan ako, sabi ni Unggoy. Habang nagsasalita siya, kusa siyang umatras ng 2 hakbang. Kabanata 1585, medyo nagbibiro ang mga sinabi ni Unggoy, ngunit galing din sa kaibuturan ng kanyang puso. Bagamat alam na niya na napakalakas ni Huang Feng noong siya ay nasa Afrika, kung hindi siya papayag na tawaging Brother Huang, si Huang Feng. Wala pa siyang tinatawag na kapatid, dati, at si Huang Feng ang nauna. Makikita na hinahangaan niya ang mga husay ni Huang Feng. Gayunpaman, ngayon, nalaman ni Monkey na wala pa rin siyang sapat na kaalaman tungkol kay Huang Feng. Mas makapangyarihan siya kaysa sa inaakala niya. Not to mention, malaya siyang makapasok at makaalis sa headquarters ng ninja organization. Madali din para sa kanya na iligtas si Bai Xiaoro at Shi Hai ng mag-isa. Ngayon, sa mga tuntunin ng pagtatanong sa mga bilanggo, si Huang Feng ay mayroon ding sariling mga espesyal na pamamaraan. Si Unggoy ay personal na nagtanong kay Yuriko noon. Naturally, alam niya na bagaman siya ay isang babae, ang kanyang paghahangad ay mas malakas kaysa sa maraming lalaki. Gumamit siya ng lahat ng uri ng pamamaraan, ngunit hindi binago ng babae ang kanyang ekspresyon. Ipinakita nito kung gaano kalakas ang kanyang paghahangad. Noong nakaraan, ang mga taong iyon ay bumagsak sa ilalim ng kanyang mga pamamaraan, ngunit si Yuriko ay nagtiyaga. Gayunpaman, naging ganito ang napakalakas ng loob na tao matapos ang casual na pagsundot ni Huang Feng ng ilang beses. Naniniwala si Unggoy na kung papatayin niya si Yuriko ngayon, hindi lang niya ito masisisi.
magpapasalamat pa siya sa kanya dahil mas masahol pa sa kamatayan ang hitsura niya ngayon. Ang mga pamamaraan ni Huang Feng ay hindi pa naririnig ng monkey noon, kaya lalo niyang hinangaan si Huang Feng. Ngayon alam mo na kung gaano siya ka-powerful. Noon, lagi mong sinasabi na ang mga interrogation method mo ang pinakamaganda sa bureau. Ngayon alam mo na hindi mo kayang ikumpara sa iba, di ba? Sabi ni Chi-Hai. Alam ko, sabi ni Monkey. Sinabi ng unggoy, gayunpaman, taos puso akong kumbinsido na natalo ako kay kapatid na Huang. Tungkol naman kay kapatid na Huang, punong-puno ako ng paghanga sa iyo. Okay, stop fooling around. I just used some small tricks, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, tumingin ulit siya kay Yuriko at sinabing, how about it? Sasabihin mo ba sa akin ngayon o hindi? Maaaring hindi mo alam, ngunit ang Katie na nararamdaman mo ngayon ay hindi ang limitasyon. Sa huli, gugustuhin mo pang tanggalin ang sarili mong balat. Hindi maganda ang pakiramdam na iyon. Panipi, naka-Katie kasi, napakamot, sigaw pa rin ni Yuriko. Inaasahan niyang gamitin ang pamamaraang ito upang maibsan ang pangangati sa kanyang katawan, ngunit malinaw naman, walang halatang epekto. Hindi inisip ni Yuriko na mali ang mga salita ni Huang Feng. Dati, inakala niya na sadyang nagmimistula si Huang Feng. Ngayon tila si Huang Feng ay talagang misteryoso at makapangyarihan. Naisip ni Yuriko na hindi pa siya nakakita ng ganoong paraan. Mas mabuting mamatay kaysa mabuhay. Magsasalita ako. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagtitiyaga, sa wakas ay sumuko na si Yuriko. Talagang hindi niya kinaya ang pakiramdam na ito. Nag-thumbs up si unggoy kay Huang Feng. Talagang hinangaan niya ang paraan ni Huang Feng. Kuya Huang, kung alam kong mayroon kang ganoong paraan, hindi na sana ako lumabas kagabi para gumawa ng kalokohan. Alam mo pa na nagpakatanga ka. Tingnan natin kung kaya mong magpakitang gilas sa hinaharap, sabi ni Chi-Hai. Walang sinabi si Huang Feng. Kumuha lang siya ng tableta at ibinigay kay Yuriko. Nang makitang iniabot ni Huang Feng ang tableta, ininom ito ni Yuriko nang hindi nag-iisip. Naniniwala siya na hindi siya bibigyan ni Huang Feng ng anumang lason dahil hindi na kailangan iyon. Hindi niya ito matiis ngayon. Okay, pagkatapos mong inumin ang antidote, maaari mong pansamantalang maibsan ang Katie sa iyong katawan. Sinabi ni Huang Feng, gayunpaman, ito ay pansamantala lamang. Ang pil na ito ay magagarantiya na hindi ka magbabalik sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, kung hindi mo may patuloy ang pag-inom ng antidote, mararanasan mo muli ang parehong pakiramdam. Siyempre, ganap na matuno ni Huang Feng ang life and death talisman kay Yuriko. Ang kanyang kasalukuyang panloob na lakas ay mas malakas kaysa kay Shuzu sa mundo ng demigods and semi-devils. Sa makatuwid, hindi masyadong mahirap na i-dissolve ang life and death talisman kay Yuriko. Hindi man lang siya magtatagal. Gayunpaman, hindi ito ginawa ni Huang Feng. Sa life and death talisman na ito, makokontrol niya si Yuriko. Hindi siya natatakot na maglaro siya ng anumang mga trick. Kung bibigyan siya nito ng maling impormasyon at gusto siyang patayin, hindi ito mabuti. Ngayon, naniniwala siya na hindi siya gagawa ng ganoong katangahan. Oo nga, nang marinig ni Yuriko ang mga salita ni Huang Feng, lumitaw ang takot sa kanyang mukha. Maliban kung gusto niyang mamatay, hinding-hindi niya sasaktan si Huang Feng dahil hindi yun mapapakinabangan kahit kaunti. Okay, you can start talking. Tell me everything you know. Sabi ni Huang Feng kay Yuriko. Okay, magsasalita ako. Huminga ng malalim si Yuriko at sinabing. Ayaw niyang maranasan ang kakaibang Katie ngayon, kaya sa wakas ay pinili niyang maging tapat. Kasabay nito, may isa pang bagay na maaaring hindi naisip ni Huang Feng. Iyon ay, sa puso ni Yuriko, walang gaanong galit sa kanya. Naroon lamang ang takot at pagsamba. Oo, ito ay pagsamba. Ang mga tao sa Nihan ay orihinal na may kaisipan ng pagsamba para sa malakas. Pagkatapos ng ilang pakikipagtagpo kay Huang Feng, si Huang Feng ay isang nangungunang malakas na tao sa puso ni Yuriko. Siya ay higit na makapangyarihan kaysa sa kanyang punong ministro, si Kida Ichiro. Bilang karagdagan, ang ibig sabihin ni Huang Feng ay ngayon lang, kaya si Huang Feng ay isang makapangyarihang buhay sa puso ni Yuriko. Hindi maiiwasan na magkaroon ng pagsamba para kay Huang Feng.
Hindi kailanman naisip ni Huang Feng ang sitwasyong ito. Ang mga tao sa Nihan at mga tao ng Huaxia ay may iba't ibang tradisyon. Inaapi nila ang mahihina, ngunit para sa malalakas, madalas silang sumasamba at pinipili pa nilang sumuko. Ngayon, may ganoong kaisipan si Yeriko para kay Huang Feng. Hinding-hindi ito may isip ni Huang Feng sa pag-iisip ng mga taong Huaxia. Sa makatuwid, nang sagutin ang mga salita ni Huang Feng, ang tono ni Yeriko ay napakagalang. Hindi ito napansin ni Huang Feng. Hindi ito napansin ni Chihai at Monkey, ngunit si Bai Xiaoro sa gilid ay tila napansin ang pagbabago sa ugali ni Yeriko. Gayunpaman, pagkatapos tingnan ng malalim si Yeriko, hindi siya nagsalita. Dahil sa kanyang pagsamba at pagpapasakop kay Huang Feng, nang ipaliwanag ni Yeriko ang mga bagay-bagay, siya ay napakadetalyado. Bukod dito, wala siyang kahit katiting na intensyon na magsinungaling. Talagang sinabi niya kay Huang Feng at sa iba ang lahat ng nalalaman niya. Sa oras na ito, alam din ni Huang Feng at ng iba pa ang pangalan ni Yeriko. Kasabay nito, mas naunawaan din nila ang sitwasyon sa Ninja Headquarters. Ang talagang ikinagulat nila ay ang Ninja Organization ay nagplano kamakailan ng isang assassination, at ang target ng assassination ay ang kasalukuyang pinuno ng Nihan. Nagulat ito kay Huang Feng at sa iba pa. Nabatid na gaano man ke-special ang Ninja Organization, isa itong pambansang organisasyon. Ito ay para pagsilbihan si Nihan at ang bansa. Bilang resulta, talagang pinaplano nilang patayin ang pinuno ng Nihan. Naghinala pa si Huang Feng at iba pa na ang pinuno ng Ninja Organization ay isang especially iya na ipinadala ng ibang bansa. Kabanata 1586. Anong kalokohan ang nangyayari? Sa pagkakataong ito, maging si Huang Feng ay nalilito. Bakit pinatay ng Ninja Organization ang nonanogram kanyang bansa? Ito ay talagang kawili-wili. Naghinala pa si Huang Feng na binibiro siya ni Yeriko. Kung tutuusin, ang bagay na ito ay hindi kapanipaniwala kahit paano niya ito pinakinggan. Sa katunayan, si Kida Ichiro ay nakumbinsi ni Kida Ikika. Si Kida Ikika ay isang tunay na figure ng kapangyarihan sa China. Hinahangad niya ang pinakamataas na posisyon, kaya nakipag-ugnayan siya kay Kida Ichiro at sa wakas ay nakumbinsi siya. Siyempre, nangako rin siya sa kanya ng maraming benepisyo, sabi ni Yeriko. Dahil napagpasyahan na niyang magsalita tungkol sa bagay na ito, natural na wala siyang itatago. Narinig ni Huang Feng at ng iba pa ang pangalan ni Kida Ikika. Pangunahing kilala nila ang taong ito sa pamamagitan ng TV at internet. Sikat na sikat ang taong ito sa Japan. Ayon sa kanyang mga nakaraang pahayag, wala siyang kahit katiting na magandang impresyon sa China. Sa halip, madalas siyang nagpahayag ng mabuting kalooban sa Estados Unidos. Kapag naluklak ang taong ito sa kapangyarihan, tiyak na hindi ito magiging magandang bagay para sa China. Bahagyang kumunat ang noo ni Huang Feng. Bagamat hindi siya pinuno, halatang ayaw niyang mangyari ang ganitong bagay. Hindi mo ba alam ang tungkol sa ibang tao sa iyong bansa? Tanong ni Huang Feng. Napaka-espesyal pa rin ang aming organisasyon sa China. Hindi kami kayang pakilyusan ng mga ordinaryong tao. Direkta kaming nakikinig sa No. 1, sabi ni Yeriko. Sa huli, gusto nilang ipagkanulo siya at gawin ang mga bagay sa likod niya, sabi ni Monkey. Narinig ito ni Yeriko, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Parang hindi niya narinig. Kailan sila gagawa ng aksyon? Tanong ni Huang Feng. Ngayon, sabi ni Yeriko. Maaaring hindi niya pansinin ang mga salita ni Monkey, ngunit hindi siya naglakas loob na magpakita ng kaunting kawalang galang at pagpapabiye kay Huang Feng. Ngayon, pupunta ang No. 1 sa isang kumpanya sa lungsod na ito para mag-inspection. Inayos na ito ni Kida Ichiro. Kikilos siya pagdating ng panahon. Bagamat napaka-espesyal at makapangyarihan ang Ninja Organization, imposible para sa Nihan No. 1 na may mga tao lang mula sa Ninja Organization sa paligid niya. Siguradong may iba pang sumusunod sa kanya, at tiyak na hindi mahina ang kanilang lakas. Sa makatuwid, kahit na gusto siyang patayin ni Kida Ichiro, kailangan niyang planuhin ito ng mabuti. Ngayon ay malinaw na isang magandang plano. Dahil darating ang No. 1 para mag-inspection, tiyak na maraming tao sa eksena. Maginhawa rin para sa kanya na ayusin ang mga tao para kumilos, at isa si Yeriko sa kanila.
Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit galit na galit si Kida Ichiro nang malaman niyang nawalan na siya ng kontak ni Yuriko. Ngayon, halatang hindi na kayang ipagpatuloy ni Yuriko ang misyon. Makakahanap lang si Kida Ichiro ng ibang tao para isakatuparan ito. Gayunpaman, dahil nakahanap siya ng ibang tao sa huling minuto, mahirap igarantiya na walang anumang pagkakamali. Si Kida Ichiro ay ayaw maghintay ng susunod na pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bihirang pagkakataon. Bilang karagdagan, hinihimok siya ni Kida Ichiro ng mapilit. Hindi na siya makapagpatuloy sa pag-antala, kaya sa wakas ay nagpasya siyang kumilos ngayon. Gusto mong makialam sa usaping ito? Tumingin si Bai Xiaoro kay Huang Feng at nagtanong. Hindi pa ako sigurado, punta muna tayo sa eksena. Sinabi ni Huang Feng, kung tutuusin, pumunta kami dito sa pagkakataong ito para mag-higanti sa organisasyon ng ninja. Kung maaari tayong lumikha ng ilang gulo para sa kanila, ito ay pinakamahusay na. Sa katunayan, ang kanilang misyon sa pagkakataong ito ay napakalinaw. Dumating sila sa Japan para mag-higanti sa ninja organization. Hanggat maaari silang lumikha ng gulo para sa organisasyon ng ninja, hindi nila iniisip na gawin ito. Tumango si Bai Xiaoro at sumang-ayon sa mga salita ni Huang Feng. Alam ko ang layunin ng pagpunta mo dito. Sinabi ni Yuriko, sa katunayan, si Kida Ichiro ang nasa likod ng bagay na ito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Huang Feng. Ang dahilan kung bakit nagpadala si Kida Ichiro ng mga tao sa Huaxia upang isagawa ang paghihiganti ay dahil siya ay inutusan ni Kida Ichiro. Wala siyang kahit katiting na magandang impresyon kay Huaxia. Sa likod ng organisasyong rebelde, si Kida Ichiro ay sinuportahan din ni Kida Ichiro. Sinira ng iyong mga tao ang samahan ng mga rebelde at nagalit kay Kida Ichiro na si Ichiro ay pinaalis niya si Kida Ichiro, kaya't hiniling niya kay Kida Ichiro na ilabas niya si Huej. Kaya ganyan, noon lang naiintindihan ng lahat ang nangyayari. Hindi nila akalain na may mataas na opisyal ng Nihan ang sangkot sa bagay na ito. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, hindi ito kakaiba. Kung walang suporta ang rebelding grupo, hindi ito maaaring umiral ng ganoon katagal. Bukod dito, sila ay napakahusay sa kagamitan at mahusay na pinondohan. Bukod dito, walang gaanong tao sa Nihan na maaaring magpakilos sa ninja group. Hindi katakataka na sila ay nagpakita sa Jing Village upang batiin sila. Sa kasong ito, kailangan nating pumunta at tingnan, sabi ni Huang Feng. Sa pagkakataong ito, sumang-ayon si Bai Xiaoro at ang dalawa pa. Pumunta sila dito para mag-higanti. Dahil alam na nila kung sino ang nasa likod ng mga eksena, wala nang dahilan para hindi sila humanap ng gulo. Ano naman sa kanya, tinuro ni Monkey si Yuriko at sinabing, kung lumabas silang lahat, kailangan nilang ayusin ang isang magandang lugar para kay Yuriko. Noong una ay gusto siyang ikulong ni Huang Feng dito, ngunit sinabi muna ni Yuriko, hayaan mo akong sumama sa iyo. Pamilyar ako sa kapaligiran doon. Dahil sa pagiging maagap ni Yuriko, medyo nalito sina Huang Feng, Monkey, at Chi Hai. Hindi nila alam kung bakit napaka-proactive niya. Gayunpaman, tila may naintindihan si Bai Xiaoro at pumayag sa kahilingan ni Yuriko. Okay, you can go with us. But if you play any tricks, don't blame me for being rude. Ayaw mo naman maranasan ulit yung feeling na yun, diba? Sabi ni Huang Feng. Dahil pumayag si Bai Xiaoro, natural na hindi tumutol si Huang Feng. Bukod dito, naniniwala siya na hindi kayang makipaglaro ni Yuriko sa kanya. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, naisip din ni Yuriko ang dating naramdaman. Medyo namutla ang mukha niya. Sabi niya, ayoko. Kaya, nag-impake sila ng kaunti at lumabas ng hotel. Sa pangunguna ni Yuriko, pumunta sila sa kumpanya. Sa kabilang banda, umalis din ng hotel sina Qiu Ningxuang at Zhang Zaiyu at Namili. Ang pinagkaiba ay walang layunin ang isa at pumunta saan man siya pumunta, habang ang isa naman ay excited na pumunta sa mall kasama ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng mahabang pagsasaalang-alang, nagpasya si Zhang Zaiyu na bigyan ng relo si Huang Feng, na nagpapahiwatig ng pag-amin. Umaasa siya na mauunawaan ni Huang Feng ang kanyang iniisip. Umalis na rin si Kida Ichiro. Pagkatapos ng isang gabing pagsisiyasat, natukoy niya na si Yuriko at ang iba pa ay talagang naaksidente. Dahil may sumabog na sasakyan sa pinangyarihan,
maraming bangkay na hindi matukoy. Sa makatuwid, naisip ni Kidaichiro na si Yuriko at ang iba pa ay patay na. Dahil may mahalagang gawin ngayon, maaari na lang niyang ipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa bagay na ito pagkatapos ng araw na ito. Kabanata 1587. Kamusta ang paghahanda? Sa sasakyan, pumikit si Kidaichiro at tinanong ang kanyang nasasakupan. Handa na ang lahat, walang magiging problema, sabi ng subordinate. Mas maganda kung walang problema. Kung hindi, matatapos tayong lahat. Iminulat ni Kidaichiro ang kanyang mga mata at sinabi sa kanyang nasasakupan sa malamig na tono. Hoy! Patuloy na umaandar ang sasakyan. Hindi nagtagal, sinundo nila si Mr. No. 1. Pagkatapos, nagsimula na silang magmaneho papunta sa kumpanyang kanilang susuriin. Pananagutan din ng team ni Kidaichiro ang kaligtasan ng No. 1 pero periphery lang ang pananagutan nila. Ibang team ang tunay na bodyguard, napakalakas din nila. Mas malakas pa sa ninja group, syempre hindi ito aaminin ni Kidaichiro. Ang mga taong ito ang pinagkakatiwalaang tao ni G. No. 1. Sila ang huling linya ng depensa ni Mr. No. 1 at ang pinakamalaking hadlang din sa operasyon ni Kidaichiro. Mabilis na yumandar ang sasakyan, at hindi nagtagal, nakarating na sila sa kumpanya. Maraming tao ang naghihintay doon, kabilang ang mga reporter, mga taong namamahala sa kumpanya, at syempre, sina Huang Feng at Bai Xiaoro. Nakarating na sila, ngunit nagtatago sila sa dilim, matiyagang naghihintay. Siya si Kidaichiro. Itinuro ni Yuriko ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang nakakababa lang ng sasakyan at sinabi kay Huang Feng at sa iba pa. Tumingin si Huang Feng kay Kidaichiro. Kahit medyo malayo siya ay ramdam niya ang malakas na momentum mula sa kanya. Bagamat pareho silang ninja, halatang mas malakas ang momentum ni Kidaichiro kaysa kay Yuriko. Ang taong ito ay hindi bababa sa isang pangunang klaseng master. Si Huang Feng ay labis ding nagulat sa kanyang sariling paghuhusga. Dapat malaman na kahit na ang isang first-rate na master sa totoong mundo ay halos katumbas ng isang pangalawang-rate na master sa mundo ng demigods and semi-devils, kakaunti ang mga first-rate na master sa totoong mundo. Kahit papaano, walang nakita si Huang Feng sa teritoryo ng Huoxia. Ayon kay Bai Xiaoro, may mga ganoong master, ngunit kakaunti sila sa bilang. Bukod dito, karamihan sa kanila ay nasa closed-door cultivation at bihirang nagmamalasakit sa mga gawain ng secular na mundo. Hindi inaasahan ni Huang Feng na makakatagpo siya ng ganoong master sa Nihon. Kung hindi siya pumunta sa demigods and semi-devils, kahit si Huang Feng ay nakakaramdam ng pressure kapag kaharap siya. Ngunit ngayon, medyo nagulat si Huang Feng, at wala siyang naramdamang kakaiba. Sa ilalim ng tingin ni Huang Feng at ng iba pa, ang mga ninja at Mr. No Nanogram ni Han ay bumaba sa sasakyan. Pagkatapos, si G. No. 1, sa ilalim ng proteksyon ng ilang tao, ay pumasok sa kumpanya. Papasok na tayo. Tanong ni Unggoy, huwag kang mag-alala. Sinabi ni Bai Xiaoro, hindi namin alam kung anong bitag ang inilagay ni Kidaichiro sa loob. Bagamat alam ni Yuriko na gustong patayin ni Kidaichiro si Mr. No. 1, hindi siya masyadong malinaw sa partikular na plano. Siya ay orihinal na bahagi nito, ngunit si Kidaichiro ay naniniwala lamang sa kanyang sarili, kaya si Yuriko lamang ang nakakaalam tungkol sa kanyang sarili. Hindi siya malinaw sa iba. Papasok ako at titingnan. Maghintay kayo sa labas, sabi ni Huang Feng. Sige, ingat ka. Walang pagtutol si Bai Xiaoro, at alam din ng iba na makapangyarihan si Huang Feng, kaya hindi sila tumutol. Pagkatapos, pumasok si Huang Feng sa state of invisibility sa harap ng lahat. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni na Monkey at Shihai na invisible si Huang Feng. Bigla silang napabuka ng bibig sa gulat. Hindi nila inaasahan na may ganoong kakayahan si Huang Feng. Leader, kapatid na Huang, siya. Itinuro ni Unggoy ang lugar kung saan nawala si Huang Feng at nauuto. Isa lang yan sa mga pamamaraan niya. Sabi ni Bai Xiaoro, lahat sila ay may panloob na puwersa, kaya mas madali para sa kanila na tanggapin ang mga bagay na mahirap tanggapin ng mga ordinaryong tao. Kaya naman, mabilis itong tinanggap ni Monkey at Shihai. Sa oras na ito, si Monkey ay puno ng inggit, gaano kabuti kung alam ko ang pamamaraang ito. Gusto mong manood ng beauty na naliligo habang invisible, diba?
Walang awa na sabi ni Chihai. Ubu, paano ba yan? Gentleman ako, paano ko magagawa ang ganoong bagay? Mabilis na depensa ni Unggoy, ngunit sa kanyang ekspresyon, tila hindi nagkamali si Chihai. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita ni Yuriko si Huang Feng na hindi nakikita. Labis na siyang nagulat na nakikita ni Huang Feng ang kanilang invisibility, ngunit hindi niya inaasahan na si Huang Feng ay may ganoong paraan. Palagi niyang iniisip na ang invisibility ay isang kakayahan na mga ninja lang ang nakakagawa, ngunit ngayon ay tila hindi ito ang kaso. Magagawa rin ito ni Huang Feng. At dahil dito, lalo pang hinangaan ni Yuriko si Huang Feng sa kanyang puso. Naramdaman niya na si Huang Feng ay isang makapangyarihang tao lamang. Sa kabilang panig, hindi alam ni Huang Feng na pinag-uusapan siya ng iba. Pagkatapos niyang iwanan ang iilang tao ay palihim siyang pumasok sa kumpanya at mabilis na naabutan ang mga taong naglalakad sa harapan niya. Naglalakad ang mga iyon habang nakatingin sa kanya, ngunit ang kanilang bilis ay hindi mabilis. Sa oras na ito, biglang sumimangot si Kida Ichiro, pagkatapos ay tumingin sa kinaroroonan ni Huang Feng, na ikinagulat ni Huang Feng sa pag-aakalang siya ay natuklasan. Dahil dito, tumingin sandali si Kida Ichiro, pagkatapos ay muling ibinaling ang kanyang ulo, na nagpaginhawa kay Huang Feng. Alam din ni Huang Feng na malamang na hindi natuklasan ni Kida Ichiro ang kanyang pag-iral. Dahil lang sa malakas na intuition niya naramdaman niyang may kakaiba sa lugar na ito. At tama nga ang hula ni Huang Feng. Naramdaman nga ni Kida Ichiro na tila may tao sa lugar ni Huang Feng, na batay sa kanyang intuition. Gayunpaman, saglit siyang naghanap at wala siyang nakitang kakaiba, kaya lumingon siya, ngunit may pagdududa pa rin sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakalimutan niya ang tungkol dito, dahil magsisimula na ang operasyon. Sa oras na ito, may ilang tao na biglang sumugod sa gilid ng daanan. Pagpasok pa lang nila ay pinaputukan na nila lahat lalo na yung mga nagpo-protekta kay Mr. No. 1. Sila ang naging target ng kanilang atensyon. Mag-ingat ka, may mga kalaban. Sigaw ni Kida Ichiro, saka nagpatuloy, protektahan si Mr. No. 1. Dapat taga-Huatsi ang mga taong ito, huwag mong hayaang magtagumpay sila. Nagtaas ng kilay si Huang Feng. Si Kida Ichiro ay halatang ikaka-frame si Huatsi nang patayin niya ang No. 1. Napaka-insidious talaga ng lalaking ito. Palihim na kinuha ni Huang Feng ang kanyang mobile phone para i-record ang eksena. You go and kill those assassins, we will protect Mr. No. 1. Sabi ni Kida Ichiro sa mga nagpo-protekta kay Mr. No. 1. Hindi natin maiiwan si Mr. No. 2. Nanlaban ang pinuno ng mga taong iyon at umiling para tumanggi. Kabanata 1588. Ang misyon ng mga taong ito ay protektahan si G. No. 1. Natural, hindi sila madaling umalis. Tungkol dito, si Kida Ichiro ay naghanda din para dito. Umalis na kayo, dali-dali at patayin ang mga assassin na iyon. Hinimok ng taong iyon si Mutian Ichiro na mabilis na pumunta at patayin ang mga assassin na iyon. Okay, I'll go now, sagot ni Kida Ichiro. Walang pinaghihinalaan ng taong iyon. Inikat niya ang kanyang ulo at ipinagpatuloy ang pag-utos sa kanyang mga nasasakupan na protektahan ang No. 1. Sa oras na ito, kumislap ang mga mata ni Kida Ichiro na may bakas ng kalupitan. Pagkatapos, bigla niyang hinampas ng palad ang taong iyon, at agad na pinalipad ang taong iyon. Kida Ichiro, anong ginagawa mo? Gulat na napatingin ang lalaki kay Kida Ichiro pagkalapag nito sa lupa. Hindi niya inaasahan na aatakihin siya ni Kida Ichiro sa halip na patayin ang mga assassin na iyon. Anong ginagawa ko? Siyempre papatayin kita. Bakas sa mukha ni Kida Ichiro ang kawalan ng awa. Sa oras na ito, wala siyang balak na patuloy na magtago. Noong una ay gusto niyang ilipat ang mga taong ito, ngunit hindi sila nahulog sa kanyang panlilinlang. Kaya, wala siyang choice kundi ang direktang umatake. Sa kabutihang palad, ang ninja organization ang namamahala sa mga kaayusan bago ang inspection. Kaya naman, nagawang ayusin ni Kida Ichiro ang mga assassin dito ng maaga. Ang mga assassin na ito ay hindi mula sa Hotsia, ngunit mula sa ninja organization. Ngayon, sa maagang pananambang at mga taong dinala niya, dapat nilang mapatay ang No. 1 at ang mga bodyguard na iyon.
Kida Ichiro, sinusubukan mo bang magrebelde? Alam mo ba kung ano ang iyong ginagawa? Sa oras na ito, ang numero 1 ng Nihon ay tumingin kay Kida Ichiro nang may gulat at takot. Hindi niya inaasahan na sasalakayin siya ni Kida Ichiro. Kahit na ang ninja organization ay hindi ang pinakamahusay na pagpipilian para sa mga bodyguard, ang organisasyong ito ay palaging mapagkakatiwalaan. Hindi niya inaasahan na gagawin nila ang ganoong bagay ngayon. Sir, pinadala ako ni Jinkan para kumustahin ka. Nagmukhang mas confident si Kida Ichiro nang makita niyang paunti-unti na ang mga tao sa kabilang side. Sa pagkakataong ito, karaniwang walang problema. Jinkan Ichij. Siya yun. Ano ang gusto niya? Sabi ni number 1 ni Nihon. Anong gusto niya? Siyempre, gusto niyang palitan ang posisyon mo. Sir, masyado kang mahina. Hindi mo maaaring pangunahan si Nihon na maging mas malakas, sabi ni Kida Ichiro. Kung gayon sapat na ba para sa Jing Village na mag-alay lamang ng kanilang pagbati? Mga traidor kayo, itinuro ng Japanese No. 1 si Kida Ichiro, nanginginig ang katawan habang nagsasalita. Taksil, hindi kami traidor. Ginagawa namin ito para sa ikabubuti ni Nihon. Sinabi ni Kida Ichiro, at saka, hindi kami o si Mr. Jinkan ang papatay sa iyo. Ang mga tao ng Huaxia. Naiintindihan mo ba, Ginoo, panipi, mga bastos kayo, gusto mo talaga akong iframe. Natural na naunawaan ni Nihon No. 1 ang kahulugan ng mga salita ni Kida Ichiro. May magandang ideya ang mga taong ito. Sir, ito na ang huling kontribusyon na maaari mong gawin kay Nihon. Dapat kang matuwa na mayroon ka pa ring halaga. Walang pakialam si Kida Ichiro sa akusasyon. Sa kabaligtaran, siya ay kampante. Halos malungkot siya nang mapatay niya ang no-nanogram bansa. Ipinaramdam nito sa kanya na siya ang may kontrol sa buhay ng lahat. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang pinuno ng Nihon No. 1, na namamahala sa mga bodyguard, ay biglang sumugod kay Kida Ichiro. Tila wala siyang pakialam sa buhay niya at gusto niyang mapahamak kasama si Kida Ichiro. Tapos, sumigaw siya sa mga natitira niyang subordinate, paalisan mo na si Sir dito. Pipigilan ko siya. Ang mga bodyguard na iyon ay hindi nang ahas na manatili pa. Bitbit nila ang Nihon No. 1 at tumakbo palabas. Abutan mo sila, huwag mo silang hahayaang makatakas. Malakas na sabi ni Mutian Ichiro sa kanyang mga tauhan. Gusto niyang habulin ang mga ito, ngunit nasalikop siya ng lalaking iyon. Walang paraan para makatakas siya. Bahagyang mas malakas ang kanyang lakas kaysa sa kanyang kalaban, ngunit ang kanyang kalaban ay nakikipaglaban ng walang anumang pagsasaalang-alang sa kanyang buhay, kaya hindi siya makalayo sandali. Buti na lang at marami pa siyang subordinate dito, at kaunti na lang ang natitira sa kanila. Ngayong kasama niya si Nihon No. 1, mas nahirapang tumakas. Nang makitang malapit na silang maabyutan ng mga ninja, bigla silang tumigil. Ayaw nilang tumigil, ngunit marami sa kanila ang nabaril. Ni hindi nila alam kung saan nanggaling ang mga bala. Pagkatapos, binaril sila at bumagsak sa lupa. Anong nangyayari? Nagulat si Kida Ichiro. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. May iba pa ba dito bukod sa kanya at sa mga bodyguard na iyon? Sa pag-iisip nito, naalala niyang tila may naramdaman siyang panganib kanina. Pakiramdam niya ay medyo kakaiba na may mga tao pa rin sa lugar na ito. Gayunpaman, pagkatapos niyang suriin, wala siyang nakitang kakaiba. Pero ngayon, parang pabaya pa rin siya ngayon. Sinamantala din ng mga bodyguard na iyon ang oras na ito para sumugod sa No. 1. Pagkatapos, dirdiretso silang sumakay sa kotse at umalis. Sa oras na ito, pinatay ni Kida Ichiro ang taong nasugatan noon at ngayon ay desperadong lumalaban sa kanya. Pagkatapos, pinamunuan niya ang kanyang natitirang mga subordinate at sinabi, sumunod ka sa kanila. Sa oras na ito, tumalikod na si Huang Feng at umalis. Ayaw niyang ibunyag ang kanyang pagkatao, kaya hindi niya pinatay ang mga ninja na iyon. Bukod dito, hindi talaga gustong iligtas ni Huang Feng ang Nihon No. 1. Sa kanyang opinyon, ang mga taong ito ay hindi mabuting tao. Umatake na lang siya dahil ayaw niyang makumplito ni Kida Ichiro ang gawain ng maayos. Higit pa rito, kung ang Nihon No. 1 ay makakatakas ng maayos, maaari itong magdulot ng alitan sibil sa Nihon. Ito ang gustong makita ni Huang Feng. Ayos ka lang ba?
Si Huang Feng ay bumalik kay Bai Xiaoro at sa iba pa sa oras na ito. Ayos lang ako, sinabi ni Huang Feng, bilasan natin at abutin sila. Talagang curious ako sa resulta ng usapin ngayon. Kaya naman, isang grupo din ng mga tao ang nagmaneho at hinabol sila. Nataranta ang mga kumuha ng Nihon no, isa habang nakikipag-ugnayan sa rescue team. Hayaan mo ang mga mananambang. Sa mga oras na ito, nakaupo din si Kida Ichiro sa isang kotse at hinahabol sila. Tiyak na ayaw niyang makatakas si Nihon no. 1. Kung ganoon, malalantad ang kanilang plano. Ito ay orihinal na isang napakamatatag na bagay, ngunit ngayon ang aksidenteng ito ay nangyari, na nagpagalit kay Kida Ichiro. Kasabay nito, si Kida Ichiro ay sobrang curious din at natatakot sa taong palihim na umatake. Pakiramdam niya ay tiyak na hindi mas mahina ang lakas ng tao kaysa sa kanya. Kung hindi, natuklasan niya ang tao. Gayunpaman, kailan lumitaw ang gayong makapangyarihang tao sa Nihon? Isa pa, hindi niya alam kung ano ang pakay ng taong nagtago sa dilim. Kasabay nito, biglang sumulpot ang ilang sasakyan sa ruta ng pagtakas ni Nihon no. 1. Napakalinaw ng layunin ng mga sasakyang ito. Sasalakayin sana nila ang sasakyan ni Nihon no. 1. Hindi man lang nila alintana na nasa kalsada na sila at maraming pedestrian sa paligid nila. Tila walang pakialam si Muda Ichiro. Gusto lang niyang patayin si Nihon no. 1 sa lalong madaling panahon. Namimili at naglalaro pa ang mga naglalakad sa paligid nila pero biglang may naghahabulan sa paligid. Maraming sasakyan ang nagkabanggaan, at may mga taong nagpaputok ng walang prinsipyo. Nagsisigawan sa takot ang mga naglalakad na ito at agad na naghanap ng mapagtataguan. Sa mga taong ito, mayroong isang taong pamilyar kay Huang Feng, at iyon ay si Qiu Ningshuang. Pagkaalis ni Qiu Ningshuang sa hotel sa umaga, gumagala siya. Dahil wala siyang patutunguhan, pumunta siya kung saan niya gusto. Gayunpaman, hindi niya akalain na bigla siyang makakatagpo ng ganoong bagay habang siya ay gumagala. Masyadong hindi ligtas si Nihon. Tumingin si Qiu Ningshuang sa ilang sasakyan na nakikipaglaban sa malayo at bamulong. Gayunpaman, ang swerte ni Qiu Ningshuang ay talagang masama. Ang kotse na may Nihon no. Isang ay tila nataranta ng tumakas, at ito ay direktang tumama sa kanya. Nagulat si Qiu Ningshuang at gustong tumakas, ngunit nalaman niyang huli na ang lahat. Ang buong katawan niya ay biglang natama ng sasakyan at lumipad palabas. Sa oras na ito, dumating din ang ilang sasakyan sa likod. Galit nilang pinaputukan ng sasakyang nasa harapan nila. Ang tao sa kotse ay dapat na tumama sa rehas sa gilid ng kalsada pagkatapos mabangga si Qiu Ningshuang. Biglang tumagilid ang sasakyan. Ngayon, sa ilalim ng nakatutuwang apoy ng mga taong ito, malamang na walang nakaligtas sa kotse. Parang patay na si Nihon no. 1. Sa oras na ito, dumating si Huang Feng at ang iba pa. Napatingin sila sa kaunos-lunos na sitwasyon sa harapan nila. Nang hindi tumitingin, alam nilang tiyak na hindi mabubuhay ang Nihon no. 1. Sok. Ang gulo talaga. Tiningnan ni Unggoy ang eksena at sinabing, nabangga at sumabog ang sasakyan sa harap nila, at walang nakatakas sa loob. Sa pagkakataong ito, tumalikod at umalis ang ilang sasakyang humahabol sa likuran. Napatay na ang target, at natapos na nila ang kanilang misyon. Hindi na kailangang manatili sa pinangyarihan. Si Huang Feng at ang iba ay naghahanda na ring umalis. Gayunpaman, nang sila ay aalis na, si Huang Feng ay biglang nakakita ng isang pamilyar na figure sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi niya masyadong nakikita, ngunit hindi niya namamalayan. Sandali. Anong mali? Tanong ni Bai Xiaoro. Hindi siya sinagot ni Huang Feng. Sa halip, itinulak niya ang pinto, lumabas, at tumakbo sa figurang sa tingin niya ay pamilyar. Sa oras na ito, ang kotse ay napapaligiran ng maraming tao. Lahat ay nakaturo dito. Sa di kalayuan, maririnig ang tunog ng mga sirena. Hindi ito pinansin ni Huang Feng daw at sumugod sa mga tao. Siyempre, nang sumugod si Huang Feng sa karamihan at nakita ang pamilyar na figure, biglang tumigil ang kanyang katawan. Tapos, punong-puno ng galit at takot ang mukha niya. Ang pamilyar na figure sa mga mata ni Huang Feng ay si Qiu Ningshuang. Sa oras na ito, ang sitwasyon ni Qiu Ningshuang ay halatang hindi masyadong maganda. Nakahandusay siya sa lupa na hindi gumagalaw, patuloy na nagsusuka ng dugo.
Nanghihina na ang buong katawan niya na para bang anumang oras ay mamamatay na siya. Kabanata 1589. Huminto sandali si Huang Feng, pagkatapos ay mabilis na tumakbo papunta kay Qiuning Shuang. Pagkatapos, tinulungan niya itong tumayo at nag-aalalang nagtanong. Ning Shuang, kamusta? Tanong ni Huang Feng. Habang nagtatanong siya, inilagay niya ang kanyang kamay sa likod ni Qiuning Shuang at patuloy na nag-iniksyon ng panloob na puwersa sa kanyang katawan. Si Qiuning Shuang ay naghihingalo na ngayon, ngunit bigla niyang narinig ang boses ni Huang Feng. Akala niya naghahalusinate siya. Paano narito si Huang Feng? Dapat kasama niya ngayon ang girlfriend niya sa Jiangzhou. Ning Shuang, magsabi ka, huwag mo akong takutin. Panik na sabi ni Huang Feng. Sa pagkakataong ito, talagang nababalisa siya dahil halos hindi na niya maramdaman ang pulso ni Qiuning Shuang ngayon. Parang malapit na siyang malagutan ng hininga. Alam ni Huang Feng na pupunta si Qiuning Shuang sa Nihan. Pagkatapos ng lahat, sinabi sa kanya ni Qiuning Shuang noon. Bukod dito, alam din ni Huang Feng na ang dahilan kung bakit pumunta si Qiuning Shuang dito ay may kinalaman sa kanya. Dahil sa kanya kaya masama ang pakiramdam ni Qiuning Shuang, kaya lumabas siya para magpahinga. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Huang Feng na magkataon lang siyang magkikita. Ang mas nagkataon ay talagang naabutan ni Qiuning Shuang ang pagpatay sa Nihan sa pagkakataong ito. Bukod dito, siya ay malubhang nasugatan sa proseso. Kung titingnan ang hitsura ni Qiuning Shuang, kitang-kita na nabangga siya ng isang humaharurot na sasakyan. Bukod dito, ang lugar kung saan siya ngayon ay nakahiga ay hindi malayo sa lugar kung saan ang kotse ay sumabog. Kaya naman, nasaktan na naman siya ng pagsabog ng sasakyan. Dahil kay Huang Feng, nagkaroon ng mahika si Qiuning Shuang sa kanyang katawan, ngunit wala siyang panloob na puwersa. Sa makatuwid, ang kanyang kakayahan sa pagtatanggol ay napakahina. Matapos masaktan ng paulit-ulit, malapit na siyang mamatay. Muling narinig ni Qiuning Shuang ang boses ni Huang Feng. This time, mas malinaw na. Sa katunayan, ang mahinang pulso ni Qiuning Shuang ngayon ay nauugnay din sa kanyang sariling pinili. Pakiramdam niya ay wala siya sa puso ni Huang Feng, at medyo nasaron siya ng loob dahil kay Huang Feng. Ngayong nangyari na ang ganoong bagay, hindi na niya inisip na subukan ang kanyang makakaya upang mabuhay, ngunit naisip na pinakamahusay na mamatay. Sa ganitong paraan, matatapos na ang lahat, at hindi na niya kailangang mag-alala tungkol dito. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla niyang narinig ang boses ni Huang Feng na nagpa-refresh sa kanyang pakiramdam. Kahit ilusyon lang iyon, pilit pa rin niyang idinilat ang kanyang mga mata. Bahagyang bumukas ang mga mata ni Qiuning Shuang. Nakita niya na talagang nakahiga siya sa mga bisig ni Huang Feng. Pakiramdam niya ay hindi ito makapaniwala. Naisip pa niya na hindi ito totoo. Gayunpaman, ito ay mabuti din. Sa kasong ito, ako ay maituturing na namatay sa mga bisig ni Huang Feng. Napaisip si Qiuning Shuang sa kanyang puso. Nasiyahan siya sa kanyang pagtatapos. Hindi napansin ni Huang Feng na binuksan ni Qiuning Shuang ang kanyang mga mata. Sabik niyang ibinubuhos ang panloob na puwersa sa katawan ni Qiuning Shuang. Gayunpaman, dahil masyadong malala ang mga pinsala ni Qiuning Shuang, pagkatapos na pumasok ang kanyang panloob na puwersa, tila wala itong epekto. Huang Feng, kung may susunod na buhay, dapat kitang pakasalan, kahit gaano pa karami ang babae mo. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang boses ni Qiuning Shuang. Kahit na ito ay napakahina at ang kanyang boses ay napakalambot, narinig pa rin ito ni Huang Feng. Ning Shuang, gising ka na ba? Ang galing! Tuwang-tuwang sinabi ni Huang Feng, hindi na kailangan ng susunod na buhay. Basta ayos ka lang, sapat na ang buhay na ito. Gusto lang ngayon ni Huang Feng na mabuhay si Qiuning Shuang. Alam din niya ang tungkol sa nararamdaman ni Qiuning Shuang para sa kanya. Mayroon din siyang magandang impresyon kay Qiuning Shuang. Gayunpaman, naisip niya na mayroon na siyang sapat na mga babae at ayaw niyang maantala ang iba, kaya sadyang hindi niya naiintindihan ang iniisip ni Qiuning Shuang. Gayunpaman, ngayong nakita niya na si Qiuning Shuang ay talagang iniisip pa rin siya noong siya ay namamatay, si Huang Feng ay talagang naantig. Nagpasya din siya na hinding-hindi niya pababayaan si Qiuning Shuang. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, ngumiti si Qiuning Shuang. Bagamat ilusyon lamang niya ito, nasiyahan na siya.
Pagkatapos ng lahat, sinadya din ni Huang Feng na gusto niya siya at gusto niyang pakasalan siya. Ano pa ba ang hindi niya makukuntento? O tama, ang banal na purple fruit. Biglang sumigaw si Huang Feng. May hawak pa siyang holy purple fruit sa kanyang storage ring. Napakalakas ng epekto ng bagay na iyon. Bukod dito, ito ay napakamahal sa exchange shop at may limitasyon sa halaga na maaaring palitan. Masasabing napakahalaga ng bagay na ito, kaya hindi pa ito ginagamit ni Huang Feng hanggang ngayon. Nais niyang gamitin ito kapag nagmamadali siya upang mapakinabangan ang epekto nito. Gayunpaman, para mailigtas si Qiuning Shuang, walang pakialam si Huang Feng. Mabilis niyang inilabas ang holy purple fruit mula sa kanyang storage ring at inilagay ito sa bibig ni Qiuning Shuang. Ang banal na purple fruit na ito ay hindi lamang makakatulong sa isang tao na makalusot sa bottleneck, ngunit isa rin itong banal na gamot. Hanggat ang isa ay humihinga pa, walang sinuman ang hindi nito mailigtas. Inilagay ni Huang Feng ang holy purple fruit sa bibig ni Qiuning Shuang, pagkatapos ay tinapik ang kanyang dibdib. Ang banal na purple fruit ay pumasok sa katawan ni Qiuning Shuang. Nabawi ang mukha ni Qiuning Shuang sa bilis na nakikita ng mata. Ikaw, itaas ang iyong mga kamay, maglupasay at huwag gumalaw. Sa oras na ito, isang boses ang biglang sumigaw kay Huang Feng. Laming-galinga si Huang Feng sa paligid at nalaman niyang napapaligiran siya ng Nihan Police. Bukod dito, ang kanilang mga baril ay nakatutok sa kanya at kay Qiuning Shuang. Malinaw, naisip nila na si Huang Feng ay isang bandido. Kung ito ay anumang oras, maaaring ipaliwanag ni Huang Feng sa kanila. Sa totoo lang, hindi niya gustong pumatay ng tao. Gayunpaman, si Huang Feng ay nasa napakasamang kalagayan ngayon. Kung dumating siya ng ilang sandali, o kung hindi niya nakita si Qiuning Shuang, maaaring patay na si Qiuning Shuang ngayon. Dahil dito, labis na natakot si Huang Feng. Nagpunta dito ang kabilang partido dahil sa kanya. Kung dito siya namatay, si Huang Feng ay makokonsensya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Magical ang storage box, ngunit wala itong kakayahang iligtas ang mga patay. Sa makatuwid, ang puso ni Huang Fenglei ay napuno ng matagal na takot at panghihinayang. Obviously, imposibleng maganda ang mood niya. Sa huli, dumating pa rin ang mga taong ito para guluhin siya. Wala man lang mood si Huang Fenglei na magpaliwanag. Mamatay kayong lahat. Matapos ibaba ni Huang Feng si Qiuning Shuang, tumayo siya at umungol. Pagkatapos, hinampos niya ang magkabilang palad, dala ang dagandong ng dragon na yumanig sa langit at lupa. Bang 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 bang. Ang walang hanggan na aura na iyon ay agad na bumalot sa mga pulis na nakapalibot kay Huang Feng. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong makasigaw bago silang lahat ay samuka ng dugo at namatay. Wala man lang bahid ng sakit. Ito ang unang pagkakataon na tunay na ginamit ni Huang Feng ang kanyang buong lakas. Ang martial arts na ginamit niya ay ang napakapangangibabaw na Dragon Subduong 18 Palms. Ito ay itinuro sa kanya ni Qiao Feng upang maipasa ni Huang Feng sa mga miyembro ng Beggar Gang sa hinaharap. Hindi pa ito ginamit ni Huang Feng dati. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ito. Malinaw, ang epekto na dulot ni Huang Feng ay medyo malakas. Sa orihinal, mayroong hindi bababa sa 30 o 40 tao na nakapaligid sa kanya. Lahat sila ay may mga baril sa kanilang mga kamay, ngunit sa ilalim ng pagkilos ni Huang Feng, wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Ang mga taong ito ay hindi nagkaroon ng panahon na magpaputok ng kanilang mga baril bago sila namatay. Lagok. Sa paligid ng karamihan, si Bai Xiaoro at ang iba pa na kara-rating lang ay natigilan din nang makita ang paggalaw ni Huang Feng. Napalunok ng laway si Unggoy sa sobrang ungracefully, puno ng gulat ang mukha niya. Sa pagkakataong ito, hindi na siya inatake ni Chi Hai, dahil ang kanyang kasalukuyang anyo ay hindi mas maganda kaysa kay Monkey. Nabigla rin siya hanggang sa hindi na siya makapagsalita. Para naman kay Yeriko, tumingin siya kay Huang Feng sa gitna ng karamihan na parang Diyos. Puno ng pagsamba ang mga mata niya. Ang nagniningning na kulay na iyon ay sapat na upang ipakita kung gaano siya kasabik sa kanyang puso. Maging si Bai Xiaoro, na nakakaunawa kay Huang Feng, ay hindi rin kalmado sa kanyang puso. Dapat malaman ng isang tao na isang galaw lang ang ginamit ni Huang Feng ngayon. Bukod dito, hindi niya ginalaw ang sinuman. Dahil dito, napakaraming tao ang agad na napatay.
Iyon ay isang tunay na instant na pagpatay. Ang mga taong iyon ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react. Halos sabay silang namatay. Ay, tao pa ba to? Pagkaraan ng mahabang panahon, medyo nahihirapang sabi ni Monkey. Bagamat alam na niya na napakalakas ni Huang Feng, may limitasyon din kung gaano siya kalakas. Kahit na tinutukan sila ng napakaraming tao, hindi nila masisigurong hindi sila masasaktan. Sa huli, direktang pinatay ni Huang Feng ang mga taong nakapaligid sa kanila. Masyadong malaki ang gap, ganyan din ang hinala ko. This is too inhumane, sabi ni Chi Hai. Okay, wag na tayong mag-usap dito. Alisin muna natin si Huang Feng. At ang iba pa, malapit nang dumami ang mga tao dito. Si Bai Xiaoro ang unang sumagot. Pagkatapos ng lahat, tiyak na mas kilala niya si Huang Feng kaysa sa iba. Bukod dito, nakilala rin niya si Qiu Ningshuang sa tabi ni Huang Feng. Sa makatuwid, nahulaan niya na ang pag-aalsa ni Huang Feng ay dapat na nauugnay kay Qiu Ningshuang. Oo, ako na ang magdadrive ng sasakyan. Nag-react din si Unggoy at sinabing, si Bai Xiaoro ay sumugod sa tabi ni Huang Feng at sinabing, dalhin mo siya kaagad. Umalis muna tayo sa lugar na ito at mag-usap mamaya. Okay, yumuko si Huang Feng at binuhat si Qiu Ningshuang. Bagamat nakain na ni Qiu Ningshuang ang Holy Purple Fruit, hindi pa siya ganap na nakaka-recover. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang iligtas siya. Kung tungkol sa pagpatay ng mga tao, hindi ganoon kahalaga. Ang mga tao sa paligid ay natigilan din sa ginawa ni Huang Feng. Sa oras na ito, nang makita nilang aalis na si Huang Feng at ang iba pa, walang nang ahas na pigilan sila. Nagkusa silang lahat na umatras. Sa oras na ito, pinaandar din ni Monkey ang sasakyan. Binuhat ni Huang Feng si Qiu Ningshuang at sumakay sa kotse. Mabilis na umalis ang lahat sa lugar na ito. Habang nasa sasakyan, si Huang Feng ay patuloy pa rin na naglilipat ng panloob na enerhiya kay Qiu Ningshuang upang tulungan siyang matuno ng mas mabuti ang banal na purple fruit. Mahusay na pinaalis ni Unggoy ang sasakyan palayo sa kanya. Pinanood ni Bai Xiaoro at ng iba pa si Huang Feng na ginagamot ang mga sugat ni Qiu Ningshuang. Wala silang lakas ng loob na istorbohin siya. Nang makita ang pagganap ni Huang Feng ngayon, alam nilang lubos niyang pinahahalagahan si Qiu Ningshuang. Sa oras na ito, natural na ayaw nilang abalahin si Huang Feng. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay muling iminulat ni Qiu Ningshuang ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito binuksan ng isang hiwalang tulad ng dati. Sa halip, binuksan niya ito ng normal. Nang makita niya si Huang Feng sa tabi niya, agad siyang natigilan. Patay na ba ako? Bulong ni Qiu Ningshuang. Kabanata 1590. Malinaw na hindi pa nagigising si Qiu Ningshuang. Sa kanyang opinyon, siya ay dapat napatay na. Kung hindi, paano niya makikita si Huang Feng? Hindi dapat lumitaw si Huang Feng sa nihan ngayon. Hindi ka patay. Hindi ka patay. Nang makitang nagising na si Qiu Ningshuang, napakasaya rin ni Huang Feng. Medyo natuwa pa siya. Naaksidente lang si Qiu Ningshuang na talagang natakot siya. Kung talagang hindi nakaligtas si Qiu Ningshuang, makokonsensya siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ngayong nagising na si Qiu Ningshuang, mas masaya si Huang Feng kaysa sa sinumang naroroon. Kung hindi ka patay, paano kita nakita? Nasanihan ka rin ba? Natatarantang tanong ni Qiu Ningshuang. Pagkatapos, nakita ni Qiu Ningshuang si Bai Xiaoro at ang iba pang katabi niya. Noon lang niya napagtanto na maaaring hindi na talaga siya patay dahil kung talagang patay na siya, dapat lang niyang makita si Huang Feng. Kung tutuusin, ito ang iniisip niya araw at gabi. Gayunpaman, hindi dapat magpakita sa harap niya si Bai Xiaoro at ang iba pa, lalo na ang tatlong tao na halatang hindi niya kilala. Nasanihan ako, sinabi ni Huang Feng, hindi ko lang inaasahan na makikilala kita dito. Hindi talaga ako patay, magaling yan. Niyakap ni Qiu Ningshuang si Huang Feng. Siyempre, ayaw niyang mamatay. Lalo na noong nasa tabi pa siya ni Huang Feng, mas lalong ayaw niyang mamatay. It's okay. It's okay. Tapos na ang lahat. Nang makita ni Huang Feng na tuwang-tuwa si Qiu Ningshuang, naisip niyang natakot siya sa nangyari. Sa katunayan, labis na nasasabik si Qiu Ningshuang dahil nakita niya talaga si Huang Feng dito. Bukod dito, nailigtas siya ni Huang Feng. Wala nang mas mahusay kaysa dito. Kasabay nito, naranasan ni Qiu Ningshuang ang kamatayan at naunawaan ang kanyang puso.
Hindi niya makakalimutan si Huang Feng sa buhay na ito. Kahit na siya ay nahaharap sa kamatayan, iniisip niya si Huang Feng. Paano niya nakalimutan? Bukod dito, naranasan pa niya ang kamatayan. Nadama ni Qiuning Shuang na wala siyang dapat ikatakot. Dahil mahal niya ito, buong tapang niya itong hahabulin. Leader, saan tayo pupunta ngayon? Parang medyo maraming buntot sa likod nito, biglang sabi ni Monkey. Noon lang nila napagtanto na maraming sasakyan ng pulis ang nakasunod sa kanila. Hinabol nila ito at tila sumisigaw na sumuko na sila. Malinaw, naunawaan ng lahat na ang mga pulis ng Nihan ay ganap na nagkamali sa kanila at naisip na sila ang mga utak ng kasong ito ng pagpatay. Bilang karagdagan, pinatay ni Huang Feng ang napakarami sa kanilang mga kasamahan, kaya masigurado sila dito. Kung ganun, baka palakihin pa natin. Sabi ni Huang Feng. Dahil nagsimula na siya, wala na siyang pakialam. Ang mga taong ito mula sa Nihan ay nakagawa ng trahedya sa lupa sa Huaxia at halos patayin si Qiuning Shuang dito. Bagamat kakapatay pa lang nila ng ilang pulis mula sa Nihan, hindi pa ganap na nailalabas ang galit ni Huang Feng. Ngayong nahuli na muli ang mga taong ito, natural na hindi sinasadya ni Huang Feng na palayain sila. Anyway, we came to Nihan this time to make trouble. There is not much difference between killing these people and those ninjas. Siyempre, pupunta pa rin ako sa headquarters ng ninja organization, sabi ni Huang Feng. Anong gagawin mo? Tanong ni Bai Xiaoro. Ang mga mata ni Huang Feng ay kumislap ng isang uhaw sa dugo na liwanag, at pagkatapos ay sinabi niya kay Monkey, Unggoy, magmaneho ka sa mga suburb. Hiniling ni Huang Feng si Monkey na magmaneho papunta sa suburbs dahil ayaw niyang makasakit ng mga sibilyan. Ang mga sibilyan ng Nihan ay hindi sangkot sa bagay na ito. Bukod dito, sa mga pedestrian na ito, maraming dayuhang turista tulad ni Qiuning Shuang. Wala silang kasalanan, kaya tiyak na ayaw silang patayin ni Huang Feng. Bilang karagdagan, may mas kaunting mga kamera sa mga suburb, kaya mas maginhawa para kay Huang Feng na gumawa ng mga bagay. Okay, tugon ni Unggoy at saka marahas na pinahihit ang manibela. Biglang nagbago ang direksyon ng sasakyan. Ang mga sasakyan sa likod, syempre, humabol ng malapit. Nakipag-ugnayan pa sila sa mga sasakyan sa harap at hiniling sa kanila na harangin ang sasakyan ni Huang Feng. Ibaba mo ako sa harap. Sinabi ni Huang Feng kay Monkey, pagkatapos ay naglabas siya ng ilang baril at iniabot kay Bai Xiaoro at sa iba pa, at sinabing, para sa iyo ang mga ito. Kinuha ko lang sila mula sa mga ninja at pulis na iyon. Siyempre, ang mga baril na ito ay hindi nakuha mula sa mga taong iyon. Sa katunayan, marami sa mga baril na ito ay nakuha ni Huang Feng sa pamamagitan ng storage box. Si Huang Feng at ang iba pa ay walang gaanong pagkakataon na makakuha ng mga baril, kaya ang mga bagay na ito ay tama para sa kanila. Siyempre, hindi ibinigay ni Huang Feng kay Yeriko. Para kay Yeriko, pinili ni Huang Feng na kalimutan siya. Ang taong ito ay orihinal na isang ninja, kaya dapat ay mula sa kabilang panig. Gayunpaman, sa daan, siya ay napakatapat, na naging dahilan para mahirap para kay Huang Feng na patayin siya. Ipagpatuloy lang niya ang pagdadala sa kanya, ngunit halatang hindi talaga maibibigay sa kanya ang baril. Walang pakialam si Yeriko. Alam din niya na hindi lubos na naniniwala si Huang Feng sa kanya. Hindi ito nakakagulat. Kung tutuusin, ang magkabilang panig ay magkatunggali hindi pa nagtagal. Siguradong hindi siya bibigyan ng baril ni Huang Feng. Para kay Qiuning Shuang, binigyan siya ni Huang Feng ng baril. Alam niyang maganda pa rin ang pagiging marksman ni Qiuning Shuang. Sa pamamagitan ng baril, ito ay magiging mas ligtas. Ibinaba ng unggoy si Huang Feng sa harapan. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagmamaneho pasulong. Siyempre, hindi siya aalis. Maghahanap siya ng mas magandang lugar. Kung hindi nila inalis ang mga taong ito sa likod nila, hindi sila makakaalis ng ligtas. Pagkababa ni Huang Feng sa sasakyan, muli niyang inilabas ang rocket launcher mula sa storage ring. Kung ang bagay na ito ay inilabas sa harap ni Unggoy at ng iba pa, hindi maiiwasan na kailangan niyang ipaliwanag ito. Sa makatuwid, hiniling ni Huang Feng si Monkey na ibaba siya. Mas maginhawa para sa kanya na kumilos ng mag-isa. Shu, Fang, Panipi, desididong pinindot ni Huang Feng ang button, at tumpak na natama ng shell ang isang kotse sa likod nila. Agad na nagliyab ang sasakyan at nawalan ng kontrol.
Ang dalawang sasakyan sa likod nito ay hindi nakaiwas sa oras at bumangga sa kotse na ito. Shu Fang, panipi, nagpaputok si Huang Feng ng isa pang bala, at isa pang umaandar na sasakyan ang nataman at sumabog. Sa oras na ito, napagtanto din ng mga tao sa likod ang panganib. Mabilis nilang pinahinto isa-isa ang kanilang sasakyan. Pagkatapos, pinalibutan nila si Huang Feng. Habang naglalakad sila, patuloy silang nagpaputok ng bala, na nagdulot ng ilang problema para kay Huang Feng. Gayunpaman, ito ay gulo lamang. Si Huang Feng ay hindi masyadong nasa panganib sa ngayon. Gayunpaman, dahil napapaligiran siya ng napakaraming tao, hindi maiwasang tamaan siya ng ligaw na bala sa mahabang panahon. Bagaman sa kasalukuyang lakas ni Huang Feng, kahit natamaan siya ng mga bala, hanggat hindi ito isang mahalagang bahagi, hindi ito magiging isang malaking problema. Gayunpaman, kung mayroong masyadong maraming mga bala, ito ay magiging isang problema. Sa makatuwid, hindi nagpapigil si Huang Feng. Hanggat may pagkakataon, patuloy siyang magpapaputok ng mga artillery. Kasabay nito, patuloy din niyang itatapon ang mga granada sa kanyang storage ring. Walang katapusan ng tunog ng mga pagsabog. Ang eksena ay katulad ng mga eksena sa mga pelikulang espesyal na epekto sa Amerika. Sa katunayan, ito ay mas mahusay. Kawawa naman ang mga pulis sa likod. Nang humabol, ordinaryong pistola lang ang dala nila. Sino ang mag-aakala na si Huang Feng ay may mga mabibigat na armas na ito? Isa-isa, hindi man lang sila makalapit kay Huang Feng. Upang maiwasang mapatay ng mga armas na nasa kamay ni Huang Feng, maaari lamang silang magtago sa likod at subaybayan lamang si Huang Feng. Hindi sila nang ahas na humakbang pasulong. Kasabay nito, patuloy silang humihingi ng suporta. Gayunpaman, kahit na ang mga taong ito ay hindi sumulong, hindi sila nang ahas na sabihin na sila ay ganap na ligtas. Sa storage ring ni Huang Feng, mayroong maraming rocket launcher at shell. Hindi niya ginamit ang mga ito noon. Ngayon, maaari niyang gamitin ang mga ito sa nilalaman ng kanyang puso. Marami ring mga granada. Bukod dito, ang mga granada ay hindi mahal sa exchange store. 1,000,000 ang maaaring ipagpalit sa marami sa kanila. Sapat na ang pakikitungo sa mga pulis na ito. Dahil dito, nagkaroon ng eye-open ang mga pulis sa likuran ngayon. Si Huang Feng, na napapalibutan, ay inaatake ng mga rocket launcher, granada, at mabibigat na machine gun. Parang si Huang Feng ay may arsenal ng mga armas sa kanyang mga kamay. Mayroon siyang hindi mabilang na mga armas, na nagbigay ng sakit sa ulo ng mga pulis. Bukod dito, tumataas pa rin ang bilang ng mga nasawi. Hindi lang iyon, sa sandaling ito, si Unggoy at ang iba ay bumaba na sa sasakyan. Hindi sila lumapit ngunit piniling suportahan si Huang Feng mula sa malayo. Sa ganitong paraan, mas marami pang pag-atake ang haharapin ng mga humahabol at patuloy na mamamatay ang mga tao. Ang tanging magagawa nila ngayon ay itago ang kanilang mga katawan hanggat maaari at pagkatapos ay humingi ng tulong. Hindi nagtagal, biglang nakarinig si Huang Feng ng tunog sa itaas ng kanyang ulo. Tumangala siya at nalaman niyang sa hindi kalayuan, mayroon talagang 3 armadong helicopter. Upang patayin sila, gumamit ng mas maraming sandata at tropa ang mga taga ni Han. So paano kung may eroplano ka? Bulong ni Huang Feng sa sarili at sumipol. Pagkatapos noon, hindi na niya pinansin ang 3 malalaking lalaki sa langit. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nalaman ng 3 helicopter na may malaking ibon sa paligid nila. Tila tinutumbok sila ng ibon. Patuloy itong umiikot sa kanilang paligid. Napakabilis nito kaya hindi nila ito matamaan. Bang! Biglang tumama ang malaking ibon sa ilong ng helicopter, na nagdulot ng ilang bitik sa makapal na salamin. Sa sobrang takot ng piloto sa loob ay muntik na siyang umihi sa kanyang pantalon. Ano yun? Damn it, bilasan mo at patayin ang maput na ibong ito. Malakas na sabi ng piloto. Dito rin nakita ng 2 helicopter na katabi niya ang sitwasyon. Ang mga sundalo sa loob ay nagsimulang bumaril gamit ang mga machine gun, sinusubukang patayin ang malaking ibon. Gayunpaman, ito ay malinaw na walang epekto. Ang malaking ibon ay napaka-flexible. Parang may mga mata ang mga bala at nilagpasan ito. Wala sa mga bala ang tumama dito. Bilasan mo, patayin mo, patayin mo. Kung hindi, matatapos tayong lahat.
Nang makita ng piloto na umiiwas ang ibon sa mga bala at talagang umaarangkada patungo sa harapan ng eroplano, agad itong napasigaw sa takot.